Alibio. Alibo. Member po ni Pastor Kusgapa. So we are praying, o kamusad pag-ampo sa mga students nga madungagan mo kay coming ang atong missions conference and naa na may pipila nga mi unsa na nga mi ingon sila nga mo kuan sila sa Bible school. Ampuan po natong anak ni Sister Minda, si Brother Nabnesh. Kaya nag-express to siya nga ganahan siya muskwila sa Bible School. So, ikaduha, I want to congratulate the Church of Pastor Andy Maybuena sa Lapu-Lapu City for 8 years of existence as a church, Anabaptist Church Lapu-Lapu. Ang ilahang theme kay by God's grace for God's glory. Ang iyahang verse nga gigamit katong Lamentations 3 verse 22 and 23 about the faithfulness of God. Ikatulo, nangutan na si Brother John, Brad, kamu Brad ba? Naapa ba ka mo kakulba Brad na mo huwali ani simbahan na? Ano ko na agad Brad? Sa samot po dahil miyani no kay yasay naman ni sila sir nga mo wali na karong kuha na sila ni Pastor Dan nga expose na sila sa pagwali no. So ako silang encourage sa imo kahadlok basta magtuon ka og magkuan imong i-sanctify imong kagalingon i-separate nimo nya magtuon ka unya ampuan nimong mensahe ayaw kahadlok kay ang Dios muhatag gyud nag mensahe di ba? So, ato ning ampuan ng mga estudyante nato nga mopadayon sa pagpangalaga diha sa atong Ginoo. Unfortunately, di man ko kita diha sa kuan PowerPoint, so ako lang makita sa PowerPoint. Gituluan ko noon sa akong pagbuhat ni sa usawa nga unsa akong pagbuhat og kuan kanang PowerPoint di man lalim. Bata nakanindot karon sa technology kay naa na siya mga bag-o nga mga features ba nga mutabang sa nimo unsa nga mga design ang pagkuan na lang nimo paggamit na lang gyud nimo sa kuan sa unsa na kanang pagiging techie ba ang term nila. So mga Bible student pagampo na mo og kuan laptop di ba pag practice na bitaw mo og sugod og kuan kay gamit na kay ni karon ang PowerPoint but kuan na siya visual aid at ang pinaka-importante sa man ng PowerPoint niya, wala kay mensahe gikan sa pulong sa Dios, di ba? Importante ang pulong gyud sa Dios. So without any further ado, let me ask everybody to please rise up and open your Bibles with me. In the book of Zechariah chapter 4 verse 7, ako lang awhagon ang mga babae nga mubasa niini. And then ang Ezra chapter 7 verse 6 ang mga men ug ako'y mubasa sa Nehemiah chapter 1 verse 1. So bali tulo ang atong passages of scriptures dire. Una, Zechariah chapter 4:7 pagabasahon sa mga kababainhan, and then Ezra chapter 7 verse 6 ang mga men. Ako ang mubasa sa Nehemiah chapter 1 verse 1. Say amen if you found your place. Murag wala pa man. Sige, atong hulaton. Say amen if you found your place. Amen. Sige, atong unahon ang mga ladies. Ready, begin. Zechariah 4:7 yung ibasa. Next is Ezra chapter 7 verse 6. Ready, begin. In the 20th year, as I was in Shushan the palace.
na sa kabuntagon sa diin kami Lord God makadungog na sad sa imong nga pulong. Una sa tanan Lord God nagapangayo ga kapasiluanan ng imong ubos nga alagad. Gasya ko Lord God sa imong hamili ug balahan nga dugo. Ug akong pagampo Ginoong Hesus nga ikaw magagamit kanako as your mouthpiece today Lord God. May the person of the Lord Jesus Christ will be glorified and edified this morning Lord God. Kaya kining tanan akong ginampos laing ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Sige. Ang akong text nga nakuha was found in Zechariah chapter 4 verse 7 talking about the person Zerubbabel, and then the second person was in Ezra chapter 7 verse 6 talking about Ezra, and in Nehemiah chapter 1 verse 1 talking about Nehemiah himself. So, ako ni siyang gikuha nga mensahe. Actually, na ako inaandam nga mensahe, but ako nakuha nga mensahe, bisag asa ka mo adto, asa ka mo, adto ka sa balay, adto ka sa imong cellphone, adto ka sa mga kasilinganan ng imong madunggan, DPWH. Diba? Puros corruption ng imong madunggan. Og diri nabuyagyag ang ato ang mga leaders sa atong nasod, nga grabe ka corrupt. Mao bitaw nang pangutana, makabangon pa ba ka ang Pilipinas with the same practices sa atong political nga mga government officials? Di ba normally na sila anak kung siya makita sa anak sundon sundon ang amahan, sundon ang inahan nga mga politiko. So if imong tanawon sa tawhanon lang the same cycle, di ba? Murag maglisod na og bangon ang Pilipinas sa tawhanon lang. But I believe so with God's divine intervention, wa may imposible sa Dios, napay pag-asa. But subo pamalandungon ang atong nasod karon is going down when it comes to politics. Di ba? Mao bitaw ning nagstorya mi sa mga staff, ang difference lang sa atong panggobyerno ngadto sa kuan kay nabantay mayor sa una nga niingon nga himuon daw niyang Singapore like ang kuan ang Cebu, which is very impossible. Sa pagkakaroon nga presenting panahon na lisod kayo. Sa project pa lang nimo imo nang gikurakot daan. So unsaon nimo paghimong Singapore like? And sayod ba mo kung kinsay nagtukod sa Singapore? Si Lee Kuan Yew. From 1960s wa sila mga building. Puros pa squatter, wa tanan, scrap. Tanan pobre kay sanan. Pag 1970s, ang mga kasikbit na itong mga kanasuran, nangutang pa sa Pilipinas. Ang uban, diri pa nag-eskwela o planting rice o sa Laguna. O kaya nga naman, ang Manila, Philippines, may pinakangilngig nga syudad sa Asia sa unang panahon. 1960s, pag sugod 1970s, dito na nagsugod o going down. Kaya nga naman, unsay gi-apply, ang Singapore is going up and going up. And right now, sila number 1 karon sa Southeast Asia. Ang Singapore, nga naman, ang ilang gi-apply nga kuan is meritocracy. Sa maning meritocracy? Meritocracy is you are kanang manguha ka og mga tao based sa ilahang merit, from the word merit, or based sa ilahang outstanding performance. Di sila manguha og mga government officials nga adunay mga kaso, adunay mga kaso sa nakaw, sa kawat, adunay kaso sa patay, adunay kaso sa tanan, nga mga kuan kaso. Di sila mokuha ni ana, og kung sila manggaling, matarong sila o nya nadakpan sila nga nagbuhat ni ana, na ay disiplina dayon ipataw. Prisuhon, patyon. Di ba? But diri sa atong nasod, mao may butaran. Mao na usahay problema sa demokrasy. Okay, mahatagan ra kwarta. Labi na kasagaran sa mga Pinoy matagaan og kwarta, muluba dayon ang prinsipyo kang konbiksyon. Mao na ang ato ang mabalik pirmi nga mabutar, bisag kapila na nangawat si senador, nakasuhan pagplander, si congressman mao ra gyapon buhaton. Mangawat ra gyapon nga mangawat. Og bisag asa ka mo adto karon sa social media, sa news, sa TV, poros. Unya, kwarta ra ba nato? Tanawa ra gud tong Diskaya family, I believe so. Gi-allow ni sa Ginoo nga proud ba kay sa nagpa-interview ni Julius Babaw, ni Corina Sanchez. Before sa kumodo sa minsaya kay naa koy buti pasabot.
Grabe na yung mga tawana, Diskaya family. Nindot pa kay pangan, I believe so, basig murag Christian siguro ni. Kay Alpha and Omega Construction. Unya, Saint Timothy. Oh. Kuya, yung mga pangan sa ilahang kuan, duha ilahang kuan, construction nga gipanganlan ni Bongbong. Oh. Perti ka dato. Ningo Julius Babaw. Ano ba to mga sasakyan na to? Siya, ano namin yan? Service namin yan, ng mga bata. Ingon tong bana, nasa mga ilan to? Nasa mga 30. Ingon din asawa, giripit siya. Di, nasa 40 plus yan. Grabe yung pasigarbo. Unya, puros mga high-end nga sakyanan. Ranging from 4 million up, above, na itag 20 million pesos. Grabiha ka mga mahal. Oh, pasigarbo pa nga. Kami lang meron yan. Itong Wagoneer na sa Pilipinas, kami lang meron yan. Oh. Na, kailan kayo naging mayaman? Nung nag-DPWH kami. Oh. Muna karon, nanay eskwelahan sigurong itukod nga Department of Kwan or kanang eskwelahan University of DPWH, di ba? Major in Kwan in flood control. Unsa to? Basta mao na. Major in flood control, Bachelor of Science in Contractorship, Major in flood control. Subo pa malandongon na napay isa ka ngilngig man kuno ni siya nga pastor o representative. Nung siya, nadudungisan ang aming reputasyon. Paano na kami mga mahuhusay? Bagagnaong. Ikaw ang ganisig request of funding para ma-release ang guwan niya. Muingong kag paano kami mga mahuhusay. Di ba? Susubo pa malandungon. Ang atong nasod karon nagkaubos nga nagkaubos. Kaya nga naman, I believe so it is a part of God's judgment or a part of wake-up call ba? Sometimes mo focus na sa politicians, mo focus na sa agency. But if imong tanawon unsa maging root cause aning problema ha? Di ba? Mao sa ni nahitabo sa nasod sa Israel. But ang nagkanindot lang, God set up leaders, nagtawag siya og mga leaders nga matarong. Una, si Zerubbabel, ang ikaduha si Ezra ug si Nehemiah. Ato ni siyang kuanon kanang himay-himayon. Kinsa man ni si Zerubbabel, kinsa man ni si Ezra, kinsa man ni si Nehemiah, nagsunod ni sila. Silang tulo. But kini sila mga tawhana gipantawag ni sa Ginoo. Gigamit sila sa Ginoo. Mao nang mga Bible students, ayaw mo og pagmahay. Kapila na nako sila nakit-an nga ginuktok ba. Mga tawa na Mr. Jonathan. Sa mga brad, naginuktok. Same cycle na gyapon Sir Darwin sa una sa Bible School ug wala atong pastor, di ba? Magpait mo to, nagtanom ko diya sa atbang. Grabe na mong tanom niya. Kaon na, survival of the fittest to. But pasalamat mi nami mga staff nga muhatag si Sir Darwin, si Sir Jonathan, estudyante pa ko sa una, muhatag ni kinilo nga isda. Unya katong pianis nato diri before. Si Sir Jeremiah adto mintuha kada buntag. Di ba? Usay ang naong ni Ate Merly ba, mura bitaw, di siya musulti, pero naay kuan ba, naa na pod. Palasanon ng mga estudyante. Di ba? Pero si kuan, ang spirit ni Sir Jeremiah, grabe kanang generous ba? Welcoming kayo, alibad, sulon mo brad. Han, hindi pala yung kape da. Pabukal og kape. Ni-survive mi ato. Sa una, estudyante pa mi, labi larga si pastor sa Amerika, diha gyud mates ang imong pagtuo ampo giganya buhati sa tiil rong sugod jud lakaw asa ka makakaon, di ba? Mao na. Ang pagtawag sa Dios walay pagmahay, di ba? Kung gitawag mo sa Dios pagkaon lang pagsulay ayaw, kinahanglan i-exercise ninyo yung pagtuo kay ang Dios di gina sa mubiya sa mga tao nga iyang gitawag. Ang calling sa Dios wa pa ni apil sa mensahaya, it is precise. But pasabot, exact, sakto. Precise kayo na. Gitawag ka sa Diyos nini nga ministry, tinud-aray. Kaya nga naman, nanginahanglan siya og mga tao in the future para sa iya mga katawhan pod. Di ba? What if, pasalamat ganita nga nabalik ang Bible School. Di ba? Naana tay mga frontliners sa ang simbahan. Makita na to sa mga post, nga kini sila nagapanggawas. Di ba? Bisag walay snack, but padayon lang. Ang Ginoo ray mo reward sa inyong hago. Ang calling sa Ginoo is with purpose. Nganong itawag man ang Dios kay ngano man asay katuyuan. Like for example, ang iyang nasod, nagkaguliyang na, doon na sa purpose nganong gitawag niya ang usa ka individual.
nga himuon yang leader with that purpose nga marisolba ang problema. Number 3, the calling of God is with prophet. Muginansya na siya sa gingharian sa Dios. Muginansya sa mga tao nga iyang gigamit ug muginansya po na ngadto sa gingharian sa Dios. And the calling of God is with performance. Naa siya buot i-perform nga mga miracles man na or mga butang nga di nato ma-explain, but ang pagtawag sa Dios mogamit sa og tao because ganahan niya i-perform ang ihang kaayo sa usa ka nasod, sa usa ka individual. Ang calling sa Ginoo, it is with persuasion. Buot pasabot na ay message ba nga gina-persuade ang mga katawhan. Ug mao kana ang rason nganong ang nation of Israel ni-undergo sila sa pila ka captivity. Kaya nga naman, dunay buot mensahe nga ipaabot ang Diyos. And sometimes, ang mga judgment sa Ginoo na mensahe kung maging kuan lang ta, sensitive enough. Ang pagtawag sa Diyos, it is with pleasure. Kalipay sa Diyos, nga makakita siya nga naagyapoy tao nga iyang magamit sa gimbuluhaton. Di ba? Maunang butang iug kalipay ang inyong mga naong. Mubuhat sa ministry, wa na. Labi nagway kwarta. Nami diri kada Sabado magtigo mi diri mga staff, mga estudyante. Unsa kay akong kanta, nakalimot na ko. Basta about sa kwarta. Nga lupay-pay ang abaga kay way kwarta. Perti nilang pangatawa. Kana lang daan ang pagkatawa wa na bisag way kwarta katawa lang. Di ba? Di mailan mga wa kay kwarta. Padayon lang kay ang Dios mo provide yun na. Ang lastly, ang pagtawag sa Diyos sa mga tao, mga matarong nga tao, it is perfect. Perfecto ang pagtawag sa Diyos. Di siya mupili og usa ka tawo nga dili qualified. Mao na ang rason nga kini mga tawhana gibutang sa Diyos. Nakita na ko ni mga tawhana perting pagkamangingilngiga. Kini si Zerubbabel was governor ni siya sa Judah and also ni Nehemiah. Ang tawag siya ni Nehemiah Tershata. Ang Tershata was a Persian language, meaning nga na governor. Ang lahi lang nila, si Ezra, naa sa tunga, he is a priest and also a scribe. Ang iyahang porti naman pod is the Word of God. Nawato ng pagatunan karon, ang mensahe nga akong pagadadon is restoring God's praise, God's precept, and God's place in the land. Mao kanay mensahe mga pinalanggang sugbuhanon, restoring God's praise, God's precept, and God's place in the land. Ang problema sa usa ka nasod, pag wala na gani ang pagsamba sa Dios, wa na gani ang paghatag og importansya sa pulong sa Dios, wa na gani paghatag og importansya sa pag-adto sa simbahan, kalandrakas gyud. Subo pa malandongon ato mga presidente, ang ato ang mga government officials, ginabutang nila lang kamot sa Bible, but wa nila ginabuhat. Unsay naasod sa Biblia. So karon atong pagatunan, kining topic nga, restoring God's praise, precept, and place in the land. Now, para ato makuha ang picture sa story, ang nation of Israel, niagi sila og under the conquest of the Babylonian during this time. Ang transition na ni from Babylonian Empire to Media-Persian Empire. Now, there are a lot of empires. Ang una, Egyptian Empire. Pagkahuman, Assyrian Empire. Pagkahuman sa Assyrian Empire, mauna ni siyang Babylonian Empire. Then Media-Persian Empire. And then next is the Grecian Empire. And then the last is the Roman Empire nga gi-mention sa Bible. But nganong gi-allow man si Ginoo? Aning mga butanga, unsa man ning word nga conquest? Conquest means the military defeat of one nation by another. Like for example, si King Sennacherib, niadto siya dito sa Jerusalem. During the time ni King Hezekiah, yes, mga pipila na pildi, mga under the Assyrian mauna ang buot pasabot na military defeat of one nation by another, the act of taking control of land or people through war. Winning the war and taking control. Mo na siya conquest. Buot pasabot, gi-allow sa Dios nga mapildi sila. Yes, many times they have brought many victories,
But gialaw sa Dios kay ngano man adunay mensahe ang Dios kanila. Not only conquest but nahimo silang captivity under the Babylonian captivity. Ang condition naman ani is being a prisoner after defeat. Mahimo kang prisoner after defeat. The people are taken into unsa man bondage. Human na himuon kang sulugoon sa presenteng panahon karon himuon kang prisoner of war. O sa panahon ni Hitler grabe ang gibuhat sa mga Israelites. O mukuha siya tagpipila ka tao by the hundreds pusilo niya sa dalan kakita gyud video. Mo-assign siya mga general army niya o katong German Luger makakita ko nigpusil pug bugahi gud ang tao. Gipa higda by the hundreds. Ang uban na iyang spare kay ngano man himuon niyang sulugoon o prisoner of war. There is no new thing under the sun. Unsay nitabo sa una mahitabo in the future. Now karon mao ni ang example under captivity, like for example si Samson, nadakpan siya under the captivity by the Philistines og himo siyang slave. As a nation, ang Babylonian nga mga armies gikuha ang treasure ngadto sa temple, pagkahuman gidaan nila silang lugar sa Babylon ug ang Israelites nahimong captive. And then unsa maning word nga exile? Ang exile is the forced removal from one's homeland, usually for a long period of time. Kanang tangtangon mo sa inyong kaugalingon nga lugar ba? Like for example, ikaw taga Cebu ka, dadon ka ngadto sa Indonesia. Ibutang na to, dadon ka ngadto sa Mindanao or unsa nga lugar. Mao na siya, it is a removal from one's homeland, usually for a long period of time. Ug diha na nimo ma-feel ang homesickness. Mao bitaw nang dito sa Psalms nga niingon sila, how shall we sing the Lord's song in a strange land? Naaman sila sa strange land, gidala man nahimo man silang exile under the Babylonian captivity. So it is the displacement of an entire community or nation, often with no freedom to return. Kung buto naon, pwede nga di sila pabalikon. But later on atong matun-an gipabalik sila. By their king. Nga during that time ang Persian king nga si King Cyrus. Kontra na ha. But unsay gibuhat nga sa Ginoo siya, gi-steer ang iyang spirit nga full turn gipabalik ang mga Israelite ngadto sa ilahang nagkadayang lugar. So nganong gialaw man ni sa Dios mga pinalangga nga igsoon? Gialaw ni sa Dios because of disobedient. Ang Dios muhatag og kubinante sa mga tao, and once you disobey that, there will be a judgment. Natun-an na namo sa hermeneutics under the dispensation, sa mga dispensation. Ang tao muhatag pamalaod, once imo na disobey, naagyo na punishment. Diba? If you choose good, then good will come after you. But if you choose evil, then evil sad ang mo kuan sa imuha. So, it is living away from home, often with no freedom to return. Ngano man, nahimo ning gialaw ni sa Ginoo, it's because of disobedience, and then it's because of idolatry. Ang atong nasod, di na lang ta maghisgot, pero perte. Grabe ang idolatry. Dili lang sa dibulto, o dili lang karon sa mga nagaidolo na og mga tao. That is idolatry. Ato mga cellphone, una para atong ginapangita kada adlaw, that is idolatry. Di ba? So, mao na ang rason nganong ang Dios muhatag og judgment. And then injustice. Ang mga kings nila, mga governors, sa mga princes have done violent actions, have done kanang mga injustice and corruption. Mao ni nahitabo sa unang panahon, that's why God allowed them nga mapildi sila, ma-taken captive o ma-exile sila. Gipildi sila silang nasod, gidakop sila o gipahawa bigid sila silang nasod. But praise be to God, naay tulo ka tawo nga gigamit ang Dios. Si Zerubbabel, si Ezra ug si Nehemiah. Ug nai-instalar ang tao sa Dios kanato atong respetuhon. Ato siyang suportahan. Diba? Kung naay tao nga ihatag ang Dios sa leader, ang atong leader karon, atong pastor, wa na lain kundi si Pastor Daniel. Atong suportahan. Karon, perting kabisi na sa Mindanao.
coming from, gikan pa siya kang Pastor Brian, anniversary, and then Arakan, pagkahuman, balhin na po sa buhangin. So, busy. Mao na ang rason nga na-schedule mi sa mensahe karon. Way balibaray, kaya naka-schedule na. Di ba? Na yung mga assignment nga gihatag. So here, restoring God's praise, God's precept, and God's place in the land. Una, atong tanawon, kinsa man ni si Zerubbabel. Zerubbabel, ako ni siyang gitawag as the restorer of worship for God. The restorer of worship for God. Si Zerubbabel was of the lineage of King David. Usa ni siya ka-royal nga bloodline. Nga kung buto na naon, pwede siya maging hari. But during this time, I believe so gigamit sa Diyos, kaya nga naman naay authority ang iyang bloodline. Si Zerubbabel was from the lineage of King David. Now, gitawag siya the restorer of the word of God. Kaya nga naman, unsa day ang iyang gibuhat. But una sa tanan natong adtuhon ang Haggai chapter 1 verse 1. Haggai chapter 1 verse 1. Haggai chapter 1 verse 1, the Bible says, in the second year of Darius the king, in the 6th month, the first day of the month, came the word of the Lord by Haggai the prophet unto Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, the son of Josedek, the high priest, saying, so kini si Zerubbabel na siya partner. Pero mini siya ma-mention. Kini si Joshua, the son of Josedek, the high priest. So doon na siya partner, but unsa iyang title diya? Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah. Pagkanindot ani nga politiko kay way corruption, di ba? Kini siya nga politiko, he was a governor, and then unsa pa man? Adunay mensahe ang Dios in Haggai chapter 2 verse 4. Ingon pa diha, yet now be strong. This is God's comfort, a message of God's comfort. Yet now, 2:4 of Haggai, yet now be strong, O Zerubbabel, saith the Lord, and be strong, O Joshua, son of Josedek, the high priest, and be strong, all ye people of the land, saith the Lord, and work, for I am with you, saith the Lord of hosts. So doon na promise ang Dios ngadto kang Zerubbabel o ngadto kang Joshua the son of Josedek nga maong high priest. So kini ang ilang pagatrabaho nga ipagatrabaho later on, naa na ang guidance sa Ginoo, naa na ang protection sa Ginoo, naa na ang presence sa Dios kanila. So this is a good work. Gitawag sila in Haggai chapter 2 verse 20. The Bible says in Haggai chapter 2 verse 20, and again the word of the Lord came unto Haggai in the 24th day of the month, saying, speak to Zerubbabel, governor of Judah, saying, I will shake the heavens and the earth, and I will overthrow the throne of kingdoms, and I will destroy the strength of the kingdoms of the heathen. Nga naman, pila ni ka kingdoms ang ilang giagian. For 70 long years, grabe ang ilahang pagkakuan. Na-exile sila. Na-captive sila. And then, pila ni ka mga kingdoms sa ilang giagian, ingon siya na I promise, and I will overthrow the chariots, and those that ride in them, and in the horses, and the riders shall come down every one by the sword of his brother. In the day, saith the Lord of hosts, I will take thee, O Zerubbabel, my servant, the son of Shealtiel, saith the Lord, and will make thee as a signet or a signet, for I have chosen thee, saith the Lord of hosts. So ayaw reklamo kung gipili ka sa Dios, di ba? Kung gitawag ka sa Dios, kay nga naman, ang nagpaluyo na to, ang pinakukusgan sa tanan, ang Dios.
Diba? Kung ikaw nanginahanglan og tabang, call upon the name of the Lord. Ngano man, the Lord's hand is not shortened nga di siya katabang. Diba? Always ang pagtabang sa Ginoo ngadto kang Zerubbabel, grabe ang iyahang support kang Zerubbabel. Liman kana, King of Kings and Lord of Lords, mo imong back up. Mao nang ingon siya in Zechariah chapter 4 verse 6. Then he answered, next book, then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel. Unsa may pulong nga gibuyan sa Dios, saying, Not by might, nor by power, but by my Spirit, saith the Lord of hosts. Who art thou, O great mountain? Hinumduman na to, nahimong great mountain, kay grabe ang mga rubbles ani. Ang kining Jerusalem is a mountain, a mountainous hill ni siya. Natunala mo sa Bible School, o grabe ang mga loops ani. Then, ingon pa diya, o kinsa man ka, O great mountain, before Zerubbabel, thou shalt become a plain. Patago na. Grabe no, ang manpower sa unang panahon, mga tao ra ang nimpatag with the help of God. But karon grabe mga excavator, mga bulldozer, grabing korupsyon. Tanawon si tabo, tumpag lang gyapon. But tanawa karon ang Mount Moriah nga gipatag. O mao kanang butangan og threshing floor ni around na ni katong same niya nga name, but isa ra siya sa Chronicles ug sa Samuel. Oh. Gipalit ni David of a great price or of a costly price kay ngano man diha pagatukuron ang templo sa Dios. Gipatag na mga pinalanggang sugbuhanon for a particular purpose. Ingon pa diha, Who art thou, O great mountain, before Zerubbabel thou shalt become a plain, and he shall bring forth the headstone thereof with shouting, crying, Grace, grace unto it. Aduna na'y grasya in the Old Testament. Mao kining grasya ha. Ang grasya sa Dios mo'y nag-back up ngadto kang Zerubbabel. Atong basahon ngadto sa verse 14, Moreover, the word of the Lord came unto me, saying, The hands of Zerubbabel have laid the foundation of this house. His hand shall also finish it. Thou shalt know that the Lord of hosts hath sent me unto you, for thou hast despised the day of small things. Kining a word is very important. Sometimes i-despise na to ang mga small things. Bisag ginagmay na siya, it has a great impact in the sight of God. Bisag gamay ra ni siya, unsa ra guning kuan kining Jerusalem sa nasud sa Israel, pero tirang kapudyot ra na siya. Unsa ra ning temple nga gibutangan, in Jerusalem, kapudyot ra na siya. But don't despise that. Kaya ng Bible, for they shall rejoice and shall see the plummet. Buot pasabot kining plumb blind or kining tonton. Ha, ang tonton di na siya mahiwi. Oh, never gina mahiwi, Sir Noy. Di ba? Mo na basihan, mo na gamitan sa unang panahon nga inigtagak sa plumb blind. Oh, straight gyud kay na ang nylon imong basihan. Oh, bugat man na siya. Kung walay hangin, di na siya mo na ilang gigamit sa una. But naana sa kamot ni Zerubbabel, ingon siya, For they shall rejoice and shall see the plummet in the hand of Zerubbabel with those 7, and they are the eyes of the Lord, which run to and fro through the whole earth. But pasabot, ang mata sa Diyos ni ini nga project naa ngadto kang Zerubbabel. Maunang wa gyud ni siya substandard. Ningon pa si Eddie Garcia, kasi manoy, kung ito ang ginamit, ganito kakapal, ganito kakapal ang ginamit. Kaya humupa ang mga di ba? Hingon si Eddie Garcia, sa unang panahon pa ito nga salida, ba't natinuod ka ron? Dapat inani ka baga, numero 22, 23, ba't ang gigamit, numero 10, o numero 12. Nga kabilya, manang nihupa. Subo pa malandongon ang corruption sa unang panahon, sa karon nga panahon. Sa unang panahon, why corruption? Kaya nga naman, ang mata sa Diyos nagtanaw ni nga trabaho. Hingon pa diya, Then answered I and said unto him, What are these 2 olive trees upon the right side of the candlestick and upon the left side thereof? Unsa man ning 2 olive trees? And I answered again and said unto him, What be these 2 olive branches which through the 2 golden pipes empty the golden oil out of themselves? And answered unto me and said, Knowest thou not what these be? And I said, No, my Lord.
Then said he, these are the two anointed ones that stand by the Lord of the whole earth. Wa ba mo kay baw ang official seal sa diri na gigamit. Ang official seal sa Israel, candlestick na siya sa tunga og two olive branches ba na or two olive trees, crow branches. Gikuha ni siya sa Sikaraya. But kabalo ba mo nga ang nag-propose ana sa ilahang country, later na siya ang nag-propose ana, why basa-basag Bible? Nakita ra niya. So makita na to nga grabe guided sa Ginoo ba naay divine guidance. Gi-propose niya nga nganong kini atong buhaton nga official seal ang kining kuan. So mao ni siya diri ni siya gikuha. Naon sa may buot pasabutan ni asa man ning candlestick na himutang naa sa templo. Unsay purpose sa candlestick nga ang kayo mo siga sa panahon ni Eli ayaw gyud na turn off the light. It must be keep on burning. Pareha sa itong pagpangalagad karon, padayon ta nga magkainit sa pagpangalagad, kadasig sa pagpangalagad, once nga ma-put off ang fire in the temple. Oh. Di ba? Ang presensya sa Ginoo diha na ang presensya sa Ginoo, so dapat mo ni ang kanindot ani giparis ning duha. Kaya nga naman, ang candlestick sa unang panahon ang ilang ginagamit is the oil. O ang ilang ginagamit is the olive. Ginagamit na nila. And there are, natun-an na namo sa Bible school nga, grabe, daghan og proseso ang pagkuan na, ang pagpuga niya na, ang pagunang puga, himuong tambal, daghan to, himuong oil, ang pinakauna day oil sa simbahan, paghuman, himuong tambal nila, ang uban, for cooking, daghan og mga purpose. So grabe ang providence sa Ginoo. Niini nga project, and particularly, the rebuilding of the temple. So, I call Zerubbabel, ang akong title ani niya is the restorer of the worship of God or for God. Nga naman, asa man ginapatigayon ang pagsamba ngadto sa templo. And during that time, the Jerusalem temple was the center for religious practices. During that time, ang mga tao muuli pa na ang mga Jews para muadto sa temple. Di ba? Nakahinumdo mo katong mga men of Emmaus, padulong on the road to kuan ni travel sila. Ngawa sila kabantay nga naa Jesus Christ sa ilahang kuan, niadto sila sa Jerusalem for to worship. O katong Ethiopian eunuch, daghan to sila. Daghang mga account sa Bible nga mubalik na sila ngadto sa templo for to worship, magbuhat, maguban, magfasting, magprayer. So ang guidance sa Ginoo naa. So under this, as the restorer of worship for God, Zerubbabel ang gigamit. Unsa may mensahe na to, number 1, services must remain honest. Maging honest sa atong pagpangalagad sa Dios. Nga naman, di ba? Musimba ka karon, sunod wala ka, di ka makitaan. I believe so, yes, na ay mga rason, ang uban na ay trabaho, but pangita og way nga makapangalagad ka kanunay sa Dios. Mo-support ka, like for example, natay live, natay Facebook, pwede ka mo comment yung amen. At least mabati ang imong presensya, magkapaminaw ra gyapon ka sa pulong sa Dios. Di ba? There is so much of negativity nga atong madunggan rin sa kalibutan, but why laing pinakanindot nga atong madunggan, kundi ang pagkanta sa mga alawiton o pagpaminaw sa pagwali sa pulong sa Dios. So dapat ang atong pagpangalagad sa Dios, we must unsa man remain honest. Mahimutang matinud-anon sa atong pagpangalagad sa Dios. And under this, as the restorer of worship for God, we must let our sacrifices must reach heaven. Na ang gi-prioritize ni Zerubbabel, ang una niyang gitukod, dili ang templo, kundi ang altar for God. Unsa man ang altar? Natun-an po na namo sa Bible School, under aning kuan kining tabernacle. Ang altar, na siya diya sa gawas, diya na ginapatay ang offering. Okay? Nya saga pika sana na brazen lever nga nay tubig diya maghugas ini kahuman og patay sa high priest. Pagkahuman hinuan niya ang kamot, but ang altar was for the burnt offering. Unsa may put pasabutan na gusto ipaabot ni Zerubbabel ang iyang sacrifices, ang iyang pagsamba ngadto sa langit. And during this time, makita nato nga ang mga katawhan, nagpatawag siya og mga pari,
during this time. Nagpatawag siya naa sa picture, o naa altar diha, o niya ang iyang partner nga mao si Joshua, the son of Josedek, being the high priest. Siya ang gigamit nga leader sa Dios nga mutukod niini nga templo. Kay ngano man, for 70 long years, wala na simba-simba ang mga tao. So kinahanglan nga naay simbahan nga atuan for where nga asa nila i-meet ang Ginoo. O kini nga simbahan, diri na to ginamit ang Ginoo. Di ba? Ang uban, mahadlok mo simba. Okay, way ikaber sa Sunday school pagka mabaw. Ang uban, mutago, di mo lahos. Kaya nga naman, wa ka memorize sa Sunday school. Wa man mo ginasilutan. Ginaing naman mo nga, read na lang, basahan na lang. Naataw, natay pulong sa Diyos. Di ba? Advantage lang akong makamemorize ka. Unay mo simba, unay di mo simba, kay tungod sa, inigtingog sa taligsik, pagkalamia pa matug, uy. Unya na kung musimba, taod-taod, total, Sunday school pa man karon, inigwali na lang. Amen. Di ba? Atong ginabaliwala ang Sunday school. Ang Sunday school, diha na makakuhag doktrina. Di ba? Diha taga-study sa pulong sa Dios. So, importante na. Huwag ang ikatulo. Under this, Zerubbabel, the restorer of the worship for God, we must let self must return to the house of God. Ang atuang mga kaugalingon must return to the house of God. Kaya nga naman, mao na'y pangandoy ni David, one thing have I desired, that will I seek after. Di ba? That I may dwell in the house of the Lord and to inquire in His temple. Ingon siya, I'd rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell into the tents of wickedness. Nangandoy si David, pirmi siyang mangandoy mo adtong simbahan nga dunay kalipay. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. But subo pa manandungan na Sunday, Domingo na sad, gastos na sad, offering na sad. Di ba? Magpuyo na puta sa simbahan whole day. Pagkanindot, mupuyo sa simbahan whole day. Nga naman, safety kay ka. Wa kay disgrasya. Ato, magsige pa kag libod suroy. Maglulakwat sa pagka sa gawas. Napay tendency nga madisgrasya ka. Bata ka rin simbahan, ikaw magsimba, mga karon budol fight. Pagkaninduta sa pagpangalagad. Mo nagingon sa mga napakasarap sa ministry. Di ba? Mga pastor sa una, 15 testimonyo, pahit ang ministry, gaganid sila, mga 5-7 ka mga missionaries, gipatawag man ni Pastor Brunales. Ang last nga ni ministry, let me call Pastor Vince to have the his testimony sa iyang report sa Masbate. Mga kapatid, napakasarap sa ministry. Tinudaray, pagkanindot ka naa ka sa ministry. Di ba? Mao na gipangandoy sa mga ubang Kristohanon. I hope, nakinumdum ko sa message si Sir Darwin, kamo privilege kay mo diri, kay naa si pastor ninyo kanunay, naa mo pirmi sa simbahan, kini ato mga overseas workers, nangandoy in taon nga magkapangalagad, under this roof, aning simbahan, nga gitukod sa Dios. So dapat magpasalamat ka. Yourself must return to the house of God. Dili ram panimbahon karon sunod na nagyapoy panimbahon for all kuani sa hangtod ka mamatay. Kay gabot sa langit, magsamba ra gyapon ta sa Dios, pinaagi sa pagkanta kaniya, pagdayeg kaniya ngadto. Mao na importante mga pinalanggay igsuon magpailawom ka sa iglesia. So pagkanindot aning Zerubbabel, gigamit siya as a builder or the restorer for the house of God. Himo siyang restorer for the house of God. Let's go to Ezra, the next person. Ang ikaduha, Ezra was a priest and at the same time a scribe. Kinsa man ni si Ezra? Ako siyang gitituluhan, the reader of the Word of God. Kaya nga naman, during the time, unsay pinakangilngig ngayang gibuhat, iya ramang gibasa ang pulong sa Dios with reverence and godly fear. Ug ang mga tao nga nakadungog niya na perti nilang syagit ni isa ilang kamot ug mingon sila, Amen! Kaya nga naman, gibasa niya ang pulong sa Dios. Pagkaanindot basahon, nakabantay mo, nayusa kang ngilngig kayo nga
kanang British scholar niingon siya, one thing that I appreciate much of the King James Version because of the kanang harmony of the words sa King James Bible. Mao na ang rason nganong dali kayo ma-memorize ang King James compared sa mga modern versions. Di ba? O nami maestro ni Sir Darwin sa una bibliology. Gi-compare na mo ang mga Bible o mga words, lisod kaayo sabton. And every King James ato nang madunggan. But ang King James Bible, my friend, perting daloa, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still. Pag kanindot kay flow ba, ang iyahang resonance, ang iyahang spontaneity niya, tanan, imo masulti, pag kanindot, mubasa sa pulong sa Dios. Mao na ang atong basahon ng pulong sa Dios, kay kung once nga mo-open ka sa imong Bible, magkahinay-hinay nagkawala ang mga daotang spirito. May kahinay nagdautan ang mga negative vibes. Gamito na itong termino karon sa modernong panahon. But unsay remarkable thing nga gibuhat ni Nehemiah, ani Ezra. Let us open our Bibles in the book of Nehemiah chapter 8. Kini si Nehemiah ug si Ezra nag-collaborate ni sila sa trabaho. Buot pasabot. O kining word nga collab ba? Like for example, singer si Brother Jacob. Oh, Brad, mag-collab ta or vlogger siya niya, vlogger ko, mag-collab ta, o di ba? Kasabot mo na, mag-collab, mag-partner sila. Now, in Nehemiah chapter 8, the Bible says, and all of the people gathered themselves together as one man in the street that was before the water gate, and they spake unto Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses, which the Lord had commanded to Israel. And Ezra the priest brought the law before the congregation, both of men and women, and all that could hear with understanding upon the first day of the 7th month. And he read therein before the street that was before the water gate from the morning until midday. Before the men and the women and those that could understand, and the ears of the people were attentive unto the book of the law. Grabe ang iyang pagbasa, gikan sa buntag hangtod sa tunga-tunga sa adlaw. And in verse 4, and Ezra the scribe, una the priest, the scribe. Unsa may buluhaton sa scribe, ang scribe is mao ni sila ang mo sila kung katungdanan sa pagabalhin sa mga pulong sa Dios into another scroll, into another. Ang ilang gitun-an is about the law of Moses, kini mga pulong sa Dios stood upon a pulpit of wood. Mao kanay rason nga si pastor dili siya mupuli aning pulpit of glass. Diba daghang mangutana nga, why don't you kuan kanang magbutang kag kanang simple lang nga pulpit, mga uban kanang pulpit karon mga glass, mga kuan, why significance? Gigamit ang pulpit of wood, ingon diha, for wood which they had made for the purpose. Kining pulpit of wood, so si Tatay Timkang pa ang nagbuhat ani. Bisag pila pa ni ka busdak nimo, Brother Vincent. Di gini maguba. Kaya ako mismo nakakita sa pagbuhat ni ani, grabing support ni ani, imo ning uyugon. Di ni mabasta-basta. So si Ezra ni gamit a pulpit of wood for a purpose which they had made for a purpose, and beside him stood mo niya mga backup, Mattithiah and Shema and Ananiah and Urijah and Hilkiah and Maaseiah. And then kinsa pa ni on his right hand and on his left hand Pedaiah and Mishael and Malchiah and Hashum and Hashbadana, Zechariah and Meshulam. And Ezra opened the book in the sight of all the people, for he was above all the people. Buot pasabot, dili kay tungod, above ko sa akong posisyon niya, dili. He was above all the people. Niadto siya sa usa ka vantage or kanang elevated nga lugar para makita siya o ginigbasa niya, madungog o mo-resonate ang iyahang baba diha. And ingon pa diha, and Ezra opened the book in the sight of all the people, for he was above all the people, and when he opened it, all the people stood up. Mao ka na ang rason, mga pinalangga nga igsoon, once nga ablihan ang pulong sa Dios nini nga pulpito ug basahon na naatay gitawag og reverence and godly fear sa pulong sa Dios. Mubarog ta, and Ezra blessed the Lord, the great God
And all the people answered, Amen! Amen! With lifting up their hands. Mao nang ayaw mo gagwan kung mo isaw kamot. Usahay mo katawat ang ni isaw kamot ang usa ka missionary diri nga pastor nga gikan sa Amerika. Nayo sila na. Kaya nga naman, biblical na siya. Ayaw lang pag-raise og hand nga walay purpose or magsasayaw ka diha. Raising up hands is acknowledging the presence of God, responding to the words of God. Mao na siya, you must lift up your hands with that purpose. And they bowed their heads. O magduko ta, muampo, ug muluhod ta and worship the Lord with their faces to the ground. Unsa man ni siya? Di ba, nagtuo mo sa Muslim running nga practice, dili? They bowed anya ilang faces to the ground. Sa una pa ni nga practice, kang Moses pa lang, when he saw the burning bush, nakita niya ang presensya sa Diyos. Diingon ng Diyos, dili na ako ipakita akong nawong kay no man hath seen God and live. Diba? So ay magtuuan ng imingon nga na, ikatulon ako naka-encounter ni Jesus Christ. Ikatulon ako naka-encounter sa Diyos. Imingon pa, bungoton na itong Ginoo, pastor. Ayaw na. No man hath seen God and live. Mao kini siya ang presensya sa Diyos. Ningon ang Diyos kang Moses nga, ipakita ron ako pinaagi sa burning bush. Unsay gibuhat ni Moses? Iyang gikuha iyang sandal, pagkahuman ni luhod siya, and then he bowed ug iyang gipaatubang iyang naw ngadto sa ground. Kay ngano man, di siya worthy makigtan-aw or makigatubang sa presensya sa Dios. Grabe ang iyang reverence, mao pod ni mga pinalanggang higala mo nagiingon ni Sir Noy nga sugbuhanon na naanad manggon Mrs. Preaching. Mga igsuon ko, kini lang gani, dili presensya sa Diyos, kundi the reading of the Word of God. Grabe ang ilang reverence with their faces to the ground. In verse 8, so they read in the book, in the law of God distinctly. So may pasabot na. Mo nang encourage ako mga Bible student, mo basa gani mo Bible or kanang kuan, or mo quote gani mo sa, like for example, magsong leading mo, kay katudlo mo kuan nila sa music, tagai og kanang gibug-aton ang mensahe o sa kanta. Ug mukot ka og verse, you must pronounce it properly with kuan authority. Di ba? Mao na dapat. So kini distinctly and gave the sense and caused them to understand the reading. So nakasabot sila. And in verse 9, and Nehemiah, which is the tershata, mao na ni siya, meaning to say ang governor, and Ezra the priest, the scribe, and the Levite that taught the people, said unto all the people, this day is holy unto the Lord your God, mourn not nor weep. For all the people wept when they heard the words of the law. Kaya nga naman, sa unang panahon, sa ako nang gikasulti, they are under the Persian, mao ni siya ang transition, gikan sa Babylonian conquest, captivity, gi-exile sila, gipahawa sila sa ilang nasod, under sila sa Persian Empire during this time. Ang leader una si Cyrus the Great, ang ikaduha si Darius, si Xerxes o si Artaxerxes. Mao ni mga king sa unang panahon nga under ni Nehemiah, ni Ezra o ni Zerubbabel. But grabe ang ilang kasagmuyo, but tanawa ang gigamit sa Ginoo adto ta sa Ezra chapter 1. Ang Ezra chapter 1 verse 1 to 4. Ang Dios kay gipropesiya na ni Jeremiah nga i-steer ang spirit ni Juan, like what God did sa kang Pharaoh ba? O gihardin sa Ginoo. But kini siya during this time, gipahumok ang iyang espiritu ni Cyrus. This is an evil king, but gigamit sa Diyos during the time para paulion ang mga remnants or mga Jewish people. Ezra chapter 1 verse 1, now in the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled. Mao na ipamatuod nga tanang mga promisa, mga propesiya, mahinungod sa Diyos, mahitabo kana. Ingon pa diya, the Lord stirred up the spirit of Cyrus, the king of Persia, that he made a proclamation throughout all his kingdom and put it also in writing. But pasabot, nagbuhat siya og decree. Nagbuhat siya og proclamation diya, thus saith Cyrus, king of Persia, the Lord God of heaven hath given me all the kingdoms of the earth,
and he hath charged me to build him an house at Jerusalem, which is in Judah. Tanawa, very particular. Wala siya moingon nga uli mo dito sa Israel. But very particular ang place, ingon pa diha, and he hath charged me to build him an house, which is the house of God, the temple at Jerusalem, which is in Judah. Now, who is there among you of all his people? His God be with him, and let him go up to Jerusalem, which is in Judah, and build the house of the Lord God of Israel. He is the God which is in Jerusalem. Tanawang yung acknowledgement. Cyprus, the king of Persia, ingon siya, he is the God which is in Jerusalem. And whosoever remaineth in any places where he sojourneth, let the men of his place help him with silver and with gold, kung way kagasto, and with goods and with beasts. Okay, kung way gamiton, mo gamit ka, kung katong mga bakol o kinanglan o kanang service diha o sa ilang panahon, pagamita, beside a free will offering for the house of God that is in Jerusalem. Pagkanindot mga pinalanggang igsoon, gipauli sila, gialaw sa Diyos through this king, the king of Persia, si Cyrus, gialaw sila sa Diyos nga muuli. Gipabalik sila sa Diyos. Mao ka ng promisa sa Jeremiah 29:10 and 11, nga niingon ang Ginoo, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Mao nagingon ni Jeremiah ngadto sa nation of Israel, kay ngano man mo pauli sila. So ang nagplay ani nga key role, una si Zerubbabel, he builded the foundation or the wall, the house of God, and then here comes Ezra. Ang simbahan, kung way Biblia, kawang na. Inseparable na mga pinalanggang sugbuhan o sugbuhanon, mga igsoon. Tawa, Sir Noy. Kung adto kag simbahan, wa kay Bible, way pulos. Naa kay Bible, wa kay simbahan, wa ra gyapon. Dapat wa adto kag simbahan, naa kay Word of God. And Ezra was one responsible for the Word of God to be read in the temple, which is in Jerusalem. Naunsa man ang gibuhat ni Ezra. Si Ezra, he is the reader of the Word of God. And as a reader of the Word of God, we must put our heart to seek the Word of God. Atong ibutang ang atuang mga kasing-kasing to seek the Word of God. Kaya nga naman, unsa ni gibuhat ni Ezra, Brad? Atong basahon in Ezra chapter 7 verse 10. In Ezra chapter 7 verse 10, the Bible says, for Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord. Buot pasabot, he prepared his heart to seek. Nganong i-prepare man imong heart to seek the Word of God? Nakauna-una ba mo nganong gibutang pa maning heart diri nga pwede ra man moingon nga for Ezra had prepared himself, had prepared the people, or pwede ra ang mga tao iyang pakuanon to seek the law of the Lord. Kaya ngano man sa unang panahon ang pulong sa Dios dili diha mo makit-an. Mao bitaw na encouragement, seek ye out of the book of the Lord and read. Seek ye out of the book while he may be found. Sa unang panahon, sa panahon ni Josiah, sa iyang kingdom, sa iyang pagkabata, walay pulong sa Dios, not until nga nakita nila ang pulong sa Dios. O gibasa ni Josiah sa iyang kingdom, o ang iyang kingdom nahimong mabinungahon. Doon namatay siya, but still na set up, na restore niya iyang kingdom. During that time, under idolatry, under corruption, pinaagi lamang sa pulong sa Diyos. Sa pulong sa Diyos, gibasa ni Josiah. But karon, Ezra had prepared his heart to seek the Lord. Ganong i-prepare man nimo? Kaya kung di mo makita ang pulong sa Diyos, at least ay mong kasing-kasing andam, but I believe so, God will not allow nga dili makita ang pulong sa Diyos. Gitukod niya ang templo,
by Zerubbabel, and then naa siya diya priest as a scribe to read the word of God, and God will not allow nga di makita ang pulong sa Dios. Di ba? Privilege ta kay naatay pulong sa Dios. Ang uban nato diri tagtulo, tagupat ka Bible. Ang uban pagpagal lang ang Bible. Mas maproblema pa ang mga Kristohanon mawa ang cellphone kaysa Bible. Magalingasa ang Kristohanon, asa na ko cellphone? Di na ko kaduwa og email. Di na ko ka-update sa akong mga business. Di na ko kaduwa og scatter. Napay Kristohanon mo duwa og scatter, oy. Di ba? Oh. Di na ko ka-message sa akong inspiration. Ha? Ito ko ang isip, Brother Dino. Di ba? Mas importante pa ang cellphone kaysa pulong sa Diyos. Mauna, privilege ta mga pinalanggang Kristohanon nga naa ang pulong sa Diyos na to. Inigabot na to simbahan, kung wa ka kadag Bible, lingolingi lang ka bisag asa diya, kita kag Bible. So nagingon search ye, or seek ye out of the book and read. Oh, mo na uban ay mga spare nga Bible diya, makabasa ra gihapon og Bible. Inaana ta ka privilege. Ang Berean Church in Acts 17 verse 11, they searched the word for word ilang gi-search whether those things were so. Katong gisulti ni Pablo, tinuod ba ni, nasulat ba ni sa Bible? Inaana sila kang ilngig. O ilang gipangita, o ilang gitun-an ang pulong sa Diyos. So we must seek out, we must set our heart to seek the word of God. And number 2, under Ezra, we must be in hardship to study the Word of God. Buot pasabot, ato ang tun-an ang pulong sa Dios nga dunay hardship ba? Kanang pinugaay gyud ba? Mo na termino giingon sa usa ka pastor nga nagsunog og gilay ani. O buot pasabot, you study hard the Word of God. Mo na kamo mga estudyante, naami sa una ba kanang study hour naaman mo ana karon, di ba? Oh, na mga staff, rotating staff gina-assign. Oh, isa sa akong makitaan nga grabe mo basa og Bible si Sir Anthony Sison. Grabe to. Bisag human ang study hour, naabta nag alas 11, alas 12. Sir, unya ra ko muli naram sa gabang. Grabe gabasa gyud og Bible. Di ba? Mao na siya buot pasabot nga you must study hard the word of God. Balik-balik ko nimo og basa. Okay, kung estudyante ka, sa apologetics, sa hermeneutics, mo na pinaka-team. 1 Peter chapter 3 verse 15. Always give an answer to every man that asketh you of the reason of hope that is in you with meekness and fear. Ngano man, naa kay katubag sa mga tao, kay ngano man, you are fully, unsa man, naaman kay mga ammunition sa imuha da. Kung kinahanglan mo, memorize ka og verse. Grabe, bag-o ra ni si Brother Blanmar, nakadawat og pila to, Brad? 500? 600 pesos. Pag-ingon ni Pastor Dan, okay, mga estudyante, naman sila monthly verse. Ephesians chapter 6, verses 1 to 18. Ang upat, ang tulo ka estudyante, wa ka memorize, si Brother Blanmar. Memorize. On the spot, 600. So, dako kay gamit sa budget sa, di ba? Oh. So, inaana, isaturate, estudyante ka sa pulong sa Diyos. And not only the Bible student, kita nga mga members. Basa-basa po ta sa pulong sa Diyos. Kay ignay mangutana na to, ug wa kay katubag. Oh, nabay kuan sa Bible, Brad. Halloween, kay na may mga ungo-ungo sa diri, na may mga musing mo ana po ka. Nabay Christmas sa Bible, una kay December 25 na taon na ato diri. Na naggalandrakas na. Mao na ang rason mo attend tag Sunday school para di ta masaag. Di ba? Mao man atong pinaka-manual. Karon nga presenteng panahon. So si Ezra iyang yung gigugol ang iyang kinabuhi. Oh, sa pagtuon sa pulong sa Dios, ingon pa diya in Ezra chapter 10, he prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it. Iyang gibuhat and to teach in Israel statutes and judgments. Iya pang gitudluan ng mga tao diha sa pulong sa Dios. Not only we must have the heart to seek to the Word of God, we must have the hardship to study the Word of God. Number 3 under this, we must have the heaviness to share the Word of God. We must have the heaviness. Buot pasabot natin dapat concern sa mga tao nga wa pakadungog sa pulong sa Dios.
Ug mao ka na ang rason mga pinalangga nga igsoon ang Anabaptist Church from the very start nining street preaching wa gyud ta muundang. Pasalamat ta nga ang street preaching nagapadayon. Ang mga mensahero nagapadayon og pakaylap, pakuyanap ug pagkatap sa pulong sa Dios because the word of God are meant to be shared to those who have not heard. Atong i-share ang pulong sa Dios. Di nato, yes, maayo na mo memorize ka, maayo na mo accumulate ka sa pulong sa Dios. But once the Word of God is spread, once the Word of God is shared sa mga katawhan, then dako nag-impact. Mao ka na ang rason nga nung naatay confidence to win souls because we have the backup, the very words of God. Kaya kung atuwa lang mga pulong ang mugawa sa itong baba, that is a failure. Masipya ta. But the Word of God will never fail, my friend. Mugamit ka sa mensahe sa pulong sa Diyos, di yun na masipyat. Mao ka na, kami, kabalo mo, sa unang panahon, estudyante pa ko, Brother Jerry, bago na ni Simba diri la Sunday. Sir Darwin, ni Simba si Brother Jerry, nag-duty sa gwardya karon but gi-encourage siya nga kuha. Naaram din sa diri, dugay na kay sa Cebu. So, hopefully, ang puanan lang siya kay, naamo ko siya ginabati pa ba, nga sakit. So, ni Simba siya, nakahinumdum ko ni Brother Jerry, classmate na mo sa una. Sa Bible School, first year, kita ba? Dalamin Brother Sir Darwin. Paghatag sa megapon, diretso, paghuman, wali ka, Brad. Ano, Brother Jerry, sa megapon? Sida nga asat, saan ni Dagweng? The Bible says, kurkurong ng buhok. Nagkakuha na. Kaya nga naman, first time, una, naagin ang kahadlok. But don't you know, once you equip yourselves sa pulong sa Diyos, mo-memorize ka og mga pulong sa Dios og mukot ka sa pulong sa Dios, muhatag nag-confidence sa imo nga mo share ka spontaneous na magsurot-surot ang verses nga mogawa sa imong baba. Ang usa sa akong na kuan ba na admire sige ni si Brother Kenneth, di pa gini siya membro din sa simbahan. Baptizana na lang ni siya, nasa prayer list. So I hope mabaptizean ni siya but wala man siya karon no. Brother Kenneth, grabe na muwali sa pulong sa Diyos. Dili lang kay verse ang ikot ba? Di ba na may muwali nga verse na ikot na ipasa din namin gapon. Nano siya mga adlib? Nga makaingon ka ba nga, dawata si Ginoong Hesus, siya lamang ang dalan sa kaluwasan. Pinalanggang subuhanon, muana na. So grabe, mabless ko aning bata. I hope mabaptizean ni siya. So unsa may kuan dia, once nga i-share nimo ang pulong sa Diyos, dapat naa kay balon ba? Una sa tanan, dad-uni mo ang pulong sa Dios. O kung wala manggaling, pwede nimo ikot by memory. Kung adunay mga pagsulay, siri ang kaaway. Makadungog na sa pulong sa Dios, magkurog-kurog na. Sa mo tagimong siran nga ang pangalan ni Ginoong Hesus, ang dugo ni Ginoong Hesus muhawa na. Di ba? Mao na dapat ang ato ang buhaton. Gibuhat ni Ezra. He opened the book as a reader of the Word. You must seek the Word of God. You must study the Word of God. Dili lang kay imo isig, ug imo makitaan, hikaplagan na nimo ang pulong sa Dios. Tun-an na nimo. Mabless ko sa isa ka membro dito sa Arakan. Iyang i-post ang iyang mga nabasa na nga chapter sa Bible. So makahatag og encouragement. And sometimes makuan sa tuwa ba, makapapukaw ba. Kinahanglan naman ko mag-Bible reading. Kinahanglan naman ko mugahin og pulong sa Dios. Di ba? Whether we like it or not, tamaan na pilang ang gawali karon. Mas daghan patag time sa cellphone kaysa Bible. 24 hours. Ang cellphone di na mahawa sa imong lawas. Di ba ta maputo shame ani? So it is time to seek the Word of God. It is time to study the Word of God and to share the Word of God. Amen ba? Amen. Hello man. Kay tinudaray, mismo ako naigo ko ani. Kakita ko sa mga tao nga musuporta or mupakita nga nagbasa sila sa pulong sa Dios. Grabe lang gipambuhat. Mao na atong buhaton. Naa naman nato ang pulong sa Dios, nakita na. Atong tunan ug atong i-share. Ug pasalamat mi balikan ako aning street preaching. Ang mga ning suporta ni padala og snack.
Ang pinakakuha na mo ani si Brother Derek. Igsuon ni Sir Darwin, Ma'am Nora, anak ni Ma'am Nora, nabisag na sa Australia, gapadala. Padadaan may pirmi og pang snack. Dako na kay nga butang. Tanan team magkakaon. Oh, pag last Friday, wala man, so nagchip-in namin Sir Noy. At least nakakaon ra gyapon. Wala mi nagpadungog ha. But it is a blessing nga muhatag ka para sa gibuhaton sa Ginoo. Tanawa ni mga tao nga ning back up diri. Ning back up aning gimbuluhaton. Bisag asa ka sa Bible mo, back up gani ka sa gimbuluhaton, the Lord will reward you back. Tanawa si Barzillai katong usa ka dato ba sa panahon ni David nga nagrebuildi si Absalom yang anak. During that time, wa ba mo kay bawo nga si Barzillai, si Shubay ug si Makir ang nagsupply sa pagkaon. Thousands of the men of David kay naay mga kontra ni Cherethites and the Pelethites ni join force ngadto kang David kay nakita niya nga grabe na kang lig-on si Absalom. He took over the city of Jerusalem. Tanan iya nang nakangkon. Ni adto sila flight sa bukid pagkahuman unsay gibuhat. Adto sila iya mga tao diri sa valley. Ni saka si David sa Mount of Olives dito siya ni ampo. Ayan pag-ampo gisugo niya si Hushai ang iyahang intel, mas ngilngig pa ni, do under na siya ni Ahithophel, gisugo niya ang iyang intel nga si Hushai, ingon siya, Hushai, defeat the counsel of Ahithophel. Maura na iyang command, paghuman at siya sa bukid, isaka siya. And then, in full turn, nabalik, nakuha niya iyang kingdom. But during that time sa iyang flight, pila ka adlaw, ang mga tao, way gikaon ang nisupply si Barzillai, si Makir ug si Shubay, kini mga tawana bat ang leader nila si Barzillai. Gipakaon sila og cheese, lentil, milk, basin, gisupply mga 14 different of kanang mga pagkaon niya, apil na mga planggana, mga basic commodities. If imo nang itotal karon pila ka millions, thousands ang gipakaon. Kawalan ba to ni Barzillai dili? Pag ingo ni kuan kay napildi naman niya si Absalom, mubalik na ko sa akong lugar sa Israel. Barzillai, kuyog nako kay gantihan ti ka. Ningon si Barzillai, not this day my king, because I am 80 years old karon nga adlaw. Di na ko mubalik kay guwang na ko, wa na ko igong kusog nga ikalahutay. Muadto sa anong lugar kay grabe ang mga terrain. Ang gibuhat ni David before siya namatay, giistorya niya ang transition to Solomon. Ingon siya, hinumdumi kini si Chimham. Si Chimham, wa man gi-record sa Bible kung anak bigid siya ni Barzillai or pagumangkon or in charge or siya bay puli. But si Chimham ang ni-took over sa work ni Barzillai. Kini si Chimham, gingnan niya si Solomon nga, kini si Chimham, pakan-ani sa imong table. Gantihi kini kay tungod iyang gibuhat si Barzillai dako kay impact nga gibuhat gipakaon ko niya during the time nga wala ko. But kining tawhana si Chimham pakan-a sa imong table buot pasabot. Pag usa gani ka katawo nga mukaon ka sa table sa hari buot pasabot, you are one of the cabinet members. Mga hardcore ka nga mga kasapi sa kingdom during that time. Ug ang ni-take nga privilege ana nga gipanalanginan sa ugbalik was si Chimham in the person of Barzillai. Tanawa unsa ang kuan once gani mo share ka sa gimbuluhaton, ang panalangin sa Dios di na mo biya sa imo. Di ba? So ma-bless ko ani mga tawhana nga mo suporta sa ministry bisag wala dire, you must support to the ministry. Kay ngano man ang Dios dili mo biya. No, tanawa ni sila karon asa naging Manilang Puson o nasa gawas, ang uban ang andoy in town nga monglarga ka gawas, makatrabaho sa gawas. But pasalamat ang adunay mga tao niani. So let us keep on supporting the work of God. Labi na karon nga presenteng panahon, dili man sa kuano sa una ra ba si pastor o naagyo ra ba dayon? Oh, moadto kag mga kuano, mga project ani ana, but si Pastor Daniel karon galisod pa. So atong ampuan atong pastor. O atong ampuan nga makalarga sa gawas. O para makakuha og support, makakuha ta og support.
Kaya nga naman, ang gimbulaton sa Dios kinahanglan og suporta. So dapat kita mas maging manginampuon ta nga dunay pa mga supporters nga i-provide ang Dios. And the last person nga akong ipag-mention karon was no other else than Nehemiah. Ang atong nailhan ug nabaw-an ni Nehemiah, ug ako siyang gitaytulan, the rebuilder of the walls for God. Si Nehemiah was the rebuilder of the walls for God. Buot pasabot, during this time kay nakuan man ang wall, kay ang unang bungkagon sa kaaway was no other else than the walls. Kay mao man na siya nagsilbi nga ang kanang mga fortified walls mo na siya nagsilbi as a defense nga before masud ang imuhang kingdom. So gitukod kini, but subo pa malandungon during the time of the Babylonian conquest, napukan kini. Buot pasabot, nangagupok, na mga bridge, mga buslot diya. So kinahanglan i-rebuild ang wall. So kinsa man ni si Nehemiah? Nehemiah was also a governor. But ang pinaka-remarkable nga verse nga ako nabasa niya is during this time in Nehemiah chapter 2 verse 17 to 20. Nga sa diha iyan ang gi-encourage ang mga tao to build the wall. And in fact, naay nindot kay nga oratorical skit ani Ma'am Nora sa Anabaptist Christian Academy, nindot kay nga word, let us rise up and build. So gigamit kini sa mga estudyante sa una, naay oratorical skit competition sa mga student convention, nindot kayo ang pagkasulti dito. This was taken from this line nga gibuhian sa aning mga tawhana. In Nehemiah chapter 2 verse 17, it says, then said I unto them, ye see the distress that we are in, how Jerusalem lieth waste, and the gates thereof are burned with fire. Come, and let us build up the wall of Jerusalem, that we be no more a reproach. Para dili ta mahimong katawanan ini mga tawhana, si Sanballat, si Tobia, si Amnon. Kini mga tawhana nga mo biyay-biyay kanato, kini mga tawhana nga mo atake kanato. Let us build up the wall. Ug unsay tubag sa tao, then I told them of the hand of my God. Akong gisultian sa kamot sa akong Dios. Ang kamot sa akong Dios. By the way, ang meaning sa Ezra is help. Ang meaning sa name of Nehemiah is God's comfort. Adunay comfort, comforting words. Unsa man ni siya nga mga words, ingon pa diha, then I told him of the hand of my God which was good upon me. Ingon si Nehemiah, pagkanindot sa kamot sa akong Dios, kay ngano man during that time nga nananghid ko sa hari, sa usa ka hari sa Persya, iya kong gigiyahan, gitugtan ko. He was a king's cupbearer. Ang irony ani, kung king's cupbearer ka, you are there in the kingdom round the clock. Every time mukaon ng hari, tilawan nimo, imno nimo ang wine. Kay kung naay poison nga gibutang diha sa plat sa enemy, ikaw una mamatay. But unsay gibuhat niya? Nag-leave siya. Mao ning applicable ni mga leave karon. Oh, subo pa malandongon mag-leave kay magabakasyon. Kung mag-leave ka, kana mga major nga mga activities sa itong simbahan, attend ka. Mao na importante. But karon during this time, ni-file siya og leave. King Artaxerxes, I hope nga imo kong tugtan. Muadto ko sa akong mga kahigalaan, ako ang mga kinsmen ako. Kaya nga naman, tanawa karon, wa sila'y mapuyan, wa sila'y makuan. Kaya nga naman, ang wall was broken down. Tuguti ko nga makauli ug makakuan. So, diya na niya gi-express ang verse na ingon na siya, I told them of the hand of my God. Gikan sa aning lugaran, ibiyay siya ngadto sa Jerusalem para lamang i-rebuild ang temple o ang wall. But ingon siya, the hand of my God was good upon me. Makaingon ba kaniana? Nga ang kamot sa imong Dios ug sa akong Dios maayo sa tong kinabuhi. Ako nang gikasulti ingon ng verse, the hand of the Lord is not shortened that He cannot save, that He cannot help. So grabe ang iyang appreciation, as also the king's word that he had spoken unto me, and they said,
Ingon ang mga tao tubag, let us rise up and build. So they strengthened their hands for this good work. Ilang gipakusgan ang ilang kamot, ilang gitagaan o serious nga atensyon ang gimbuluhaton sa pagtukod sa napukan nga wall, nga paril. Ingon pa diya, but when Sanballat the Horonite and Tobiah the servant, the Ammonite and Gesem and Arabian heard it, they laughed. Nangatawa pa sila. They laughed us to scorn and despised us and said, what is this thing that ye do? Will ye rebel against the king? Then answered I them and said unto them, the God of heaven, He will prosper us. Therefore we His servant will arise and build. But ye have no portion, nor right, nor memorial in Jerusalem. Once nga matukod na ang Jerusalem wall, wa na mo'y right over us. Pawaon mo na mo, kay nga naman, mahimo na mong alien sa among lugar. O amo na mong pawaon, kay nga naman ang Diyos nagpaluyo ka na mo. The God of heaven, He will prosper us. So in verse 3, iyan ang giredi ang mga tao in chapter 3, nga mutukod sa wall of Jerusalem. Karon unsa may under this, as Nehemiah being the rebuilder of the walls for God, number 1, we must be separated for the use of God. Kung usa ka Kristohanon, kung usa ka individual, kung usa ka worker, you must be separated to the use, for the use of God. Unsa maning word nga separated, di ba buot ba pasabot nga mag-iya-iya na ka or kanang di na kumutabang anak, ang kuan na buot pasabot, you must separate yourself and sanctify, meet for the master's use. Para magamit ka effectively sa Diyos, kinahanglan mo sanctify ka and be separated for the use of God. Mao na iyang gibuhat ni Nehemiah. Tanawa si Nehemiah in chapter 9 verse 1 to 3. At tuon na to ang Bible. Now in the 24th day of this month, the children of Israel were assembled with fasting and with sackcloths and earth upon them. Grabe ang ilahang puasa. Now, kining idea aning sackcloth, magsulob gani ka, buot pasabot you are mourning. Like for example, si katong concubine ni Saul nga gipatay dito, gihang kay tungod nangayo og kanang retribution or kanang payback time ang nation of Israel nga patyo ng iyang anak. Ang gibuhat ni kalimot ko sa babay, nagsulob siya saklot and then nagbutang siya og kanang earth sa iyang ulo, soil. Buot pasabutan na, that is mourning. Grabe ni mo nga naakay kanang request sa Ginoo ba nga makuan ka, mag-grant. So mo ni gibuhat ni Nehemiah. Now in the 20th and 4th day of this month, the children of Israel were assembled with fasting. Way kaon. Importante din yung say way kaon mga brad. Di ba? Kaya diha na itong ma-exercise ang atong pagtuo. Ingon pa diha, with sackcloths and earth upon them, and the seed of Israel separated themselves from all strangers. So buot pasabot, mitiwalag sila sa mga mga strangers, kung sa ato apang presente panahon, kuwan sa ta sa mga unbelievers, and stood and confessed their sins. May kumpisal sila mga sala, and the iniquities of their fathers, and they stood up in their place, and read in the book of the law of the Lord their God, 1/4 part of the day. So kung ang usa ka adlaw, 24 hours, nagbasa sila dire, pila ka hours? O 6. Tama ba? O 1/4. 6 hours. And the 4 part, they confess. Another 6, they confess sila. On then, and worship the Lord their God. Kita diri mag-prayer meeting, 5 minutes, 2 minutes, humana daig ampo. Ang uban, di pa mo atin og pag-ampo. Di pa mo atin sa prayer meeting. Ang atong prayer meeting, Wednesday yun na. Gibalhin na ni Pastor Dan sa Sabado aron dagha maka-attend, walang giapoy nang attend.
Unya, we claim to be Christians. We claim to be believers of the Word. We claim to be the sons of God and the daughters of God. And we don't give time to prayer. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. As a member collectively, muanhi kag simbahan, mga lagad, muanhi kag simbahan para musimba, batanawa sila, tagpila ka oras ang gigahin sa pagbasa sa pulong sa Diyos, sa pagkumpisal sa ilang mga baba, o pagsamba sa pulong sa Diyos. Number one, we must be separated for the use of God. Ang nakanindot ani, kay bisan pipila lamang sila, ang importante ani kining involvement sa gimbuluhaton. Once gani imo involve ka, imong kaugalingon sa gimbuluhaton, the blessing of God will come after, or moabot gyud na sa imuha. The Lord is not, unsa to? Unrighteous to forget your work and labor of love. Dili liko ang Dios nga unsay tawag gani nga dili niya makita ang atong mga hago. God is a rewarder of them that diligently seek Him. So dapat mga lagad ta sa Dios, mingaw man, gipanggutom na mga Kristohanon. Ay mo kabalaka kay last part na ni sa mensahe. Di ba? Basig ma-extend ni kung di mo amen. So, we must be separated for the use of God. Number two, we must be steadfast and unite for God. Unsa man ning word nga steadfast, kana magpabilin ka, nga lig-on, magpabilin ka nga dili mapukan. And we must be united for God. Kaysa ako nang gikasulti kung ikaw mo involved sa gimbuluhaton, and let's be united, walay divisions and factions, then naay mahitabo something great will happen. Naay victory nga mahitabo once nga kita united. O gipamatud-an kana ni Nehemiah in Nehemiah chapter 4 verse 6. The Bible says in Nehemiah chapter 4 verse 6, so built we the wall. Wa siya niingon, so built I the wall. Ingon siya, so built we the wall, and all the wall was joined together, and to the half thereof, for the people had a mind to work. But pasabot, they are united. Those remnants nga nabilin, they supported their leaders, their leader Nehemiah. Ingon sila, Nehemiah mo support me. Let's have one mind to do this work. And everything nabuhat nga posible. Kaya nga naman, they have that mind to work. So, kung ang tao united, lisod yung mubuhat o gimbuluhaton, maglimpyo lang ng simbahan na, lisod. Oh, magbuhat kag mga gimbuluhaton, like mga ministries, lisod kung ikaw ra isa. Maabitaw ng naay partners to ba ito? Oh, kaya importante na, nga naatay, unity or union sa matag usa kay kung magtinabangay mugaan ang trabaho. 'Di ba? It's just like kung naay basura diya, kung isa ra ka siligtukog, kanang isa ra gyud ka buok, strand, di na nimo makaya. Pero once nga imo nang i-compone, imo nang i-gather ang tanang brooms o kanang mga stick diya, speaks of the Christian inig kabyara na kay mabuhat. 'Di ba? Mao na gibuhat ni Nehemiah. And in verse 9, atong basahon, nevertheless, we made our prayer unto our God and set a watch against them day and night because of them. Wa ni sila ligo-ligo. Wa sila ilis-ilis silang pamisti. Sa ilahang mga sanina, wa sila ilis-ilis. Kaya nga naman, because of this great work, grabe, watch and night, nagset pa sila og watchman. Ang ila pang gibuhat na apay, ang nagtrabaho, na apay spare, ang pikas, na aspalita. Oh, ang uban, nag-assign dito, ikaw, bantay rin ka dira, ikay tig pabuhagay, kung naanay mo abot nga kaaway, kay nga naman. Sigig tanaw ang kontra, ani, during the time nga gi-rebuild nila ang wall. Gikatawaan pa manggali sila. But unsay gibuhat, they are united. Ingon si Nehemiah, gi-separate pa ginamo mga kaugalingon, wa mini focus sa usa ka wall, na uban sa ship wall, sa ship gate, sa water gate, sa dung gate,
Daghan sila, gipang-assign niya ang mga tao. But they are united in one mind of doing the work. But unsa may gibuhat nila, delegation. O ikaw, brad, diri ka naka-assign sa music. Ikaw, brad, diri ka na-assign sa street teaching. Ikaw, brad, diri ka sa-assign sa ministry. Ikaw, brad, diri ka sa-assign sa mga kabataan. Inana, delegation of work. And the great work was accomplished because of unity and steadfastness. So we must be steadfast and united for God. And in verse 21, ingon pa diha, so we labored, another na sad, we. What siya mingon? So I labor in the work. So we labored in the work, and half of them held the spears from the rising of the morning till the stars appeared. Buot pasabot, gikan buntag nga to sa gabi, nagunit og spears o manghinagiban. And in chapter 2, verse 18 of Nehemiah, chapter 2, verse 18, under this, ingon pa diha, then I told them of the hand of my God which was good upon me, also the king's words that he had spoken unto me. And they said, diri gyud ni gasugod ang ilahang support sa ilang leader. Ingon sila, let us rise up and build. Pag ingon ni Nehemiah nga, we must arise and build, ingon sad sila, let us rise up and build. Pag kanindot nga response sa congregation, pag kanindot nga response sa mga membro, nga kung adunay vision ang pastor ni nga iglesia, let us support. Diba? Kung adunay mga alamutan, halatagan, let us support. Kung adunay lampuanan, let us support. Kung adunay tabangonon, atong tabangan. Let us be united and steadfast for God. And the last thing under this, makapaniud to na gyud ta sa atong budol fight. We must be sincere and upright to God. Ang isa sa pinaka na-appreciate yun ako as I read the book of Nehemiah, kining chapter 5, diri na ko na-appreciate kung unsa si Nehemiah sa iyang kaugalingon, sa iyang relation toward God and toward the people. Ingon pa diri in Nehemiah chapter 5, ato ni basahon tibuok verse chapter. During this time, always remember, after victory, sometimes na gyud mo abot nga problema. Mao nang dili ka dapat mo kumpiyansa, dili ka dapat maging complacent. Mao ni permi na ko madunggan ni Sir Darwin, complacency. Ayaw og kumpiyansa kung naay victory nga moabot sa imong kinabuhi, because after that ang kaaway round the clock na gamonitor sa imuha. Mo nay paningkamot sa yawa nga idiskaril ang usa ka Kristohanon. Like Peter, ingon si Jesus Christ, Peter, Satan hath desired you that he may sift you as wheat. Panggaya ra kang hagbason nga usa ra ka strand sa usa ka wheat. Inana ra kadali. So dapat maging sober ta, maging vigilant. Yes, they have their watchman, but ang problema nila kibaw mo unsa in chapter 5 kini. Kwarta ang problema. Ang subo pa malandungon, ang nagkosa ni nga problema is within, not without. Ang problema nila, nasulbad nila, naging victorious sila. And God is sending us a message ba? Sometimes ang problema dili sa atong gawas, kundi within sa atong church. Now, during this time, ingon diri sa verse 1 in Nehemiah chapter 5, and there was a great cry of the people of their wives. Ay, problema gini mga asawa, no? Mani pang take sa kuan ba? Kanang subo kay pamalandungon kini mga vlogger. Grabe kay mubuli sa mga asawa. O kini si Kuya Adzo. Wives good against their brethren of the Jews. Pero kini nga or kini nga reklamo sa mga wives, sa mga kababayenhan, adunay rason. Kini nga mga asawa diri naa sila'y rason nganong hilak sila og ning reklamo sila. For there were that said, naay ni sulti, we, our sons, our daughters are many. Buot pasabot daghan na kay mi. And our unsa pa diha? Therefore we take up corn for them that we may eat and live.
So, kuha mig trigo or kanang harina or kanang mais para lang makakaon. Okay? Some also, there were that said, we have mortgaged our lands. But pasabot, giprinda na mo among mga kayutaan, among mga vineyards, among kaparisan, ang among mga balay, that we might buy corn because of the dearth. Tungod sa kaugahon ba? Now, ang idea ni, na totally pagyud na kuan ang wall ani. But na ni uproar nga problema mao ni siya within. Ang aton tanawon giunsa pagsulbad ni Nehemiah. In verse 4, there were also that said, we have borrowed money for the king's tribute. Nanguwang ba mig kwarta para makabuhis, and that upon our lands and vineyards kay gipang sangla nila ang ilang kuan, ilang gipang prinda ang ilang yuta o ilang mga vineyards. Yet now our flesh is as the flesh of our brethren, and our children as their children, and lo, we bring into bondage our sons and our daughters to be servants. Buot pasabot, ang akong anak, kung nako'y anak, or anak ni Sister Arlene, gihimong sulugoon sa usa niya ka-Jewish ra gyapon, ani mga posisyon sa gobyerno. Atong basahon pa dayon, kay tungod sa kawadon. Now, pagkadungog niya, neither is it in the power to redeem them, for other men have our lands and vineyards. But pasabot, giprinda na mo kayutaan, amo mga kuan, ani mga tawhana nga naa sa posisyon, ang subo pamalandungon, gipatubuan og dako. Nga halos di na mi kalukat. So naay poverty, ang problema kwarta. Na kung ikaw, nagbuhat ka gold ya, wa kay kaon, ganahan ba kang patrabaho? Wa kay source of income. Ang imuhang mga anak, himo pang sulugoon sa uban, ganahan ba kamo trabaho? Mao na nakadungog si Nehemiah during this time, ingon siya, and I was very angry when I heard the cry and these words. Pagkadungog niya sa mga pulong ani mga tawhana under kini yani mga kuan, mga ka-Jewish kuan niya. Grabe iyang kasuko. Ingon siya, then I consulted with myself. Iyang gipander ang iyang kaugalingon as a leader, as a governor, and I rebuke the nobles. Kinsay nagpautang? Kinsay nagkuan? Ang mga nobles and the rulers, and said unto them, ye exact usury, every one of his brother, and I set a great assembly against them. Nagpatawag siya og general meeting. Ali ra gud mo diri, mga kaigsuonan. Unsa man niya kung nadungog nga kamong mga arangan, kamong mga adunahan, nganong inyo man ning gidaog-daog ni mga pobre samot? Wa ba mo kay bawo na sayod nga ang balaod sa panahon ni Moses, kung mopahuwam ka sa imong kaigsuon, ayaw patubuhi? That is unbiblical. Kung mopatubo ka, diri ra na sa kalibutan. Hiluman dagang igo ay, mopahulam mo? Mopahulam gani mo, kung Kristohano mo pahulam, ayaw patubuhi. Ingon siya, ye exact usury, every one of the brother, and I said a great assembly, gipatawag niya, and I said unto them, we after our ability have redeemed our brethren the Jews, which were sold unto the heathen, and will ye even sell your brethren? Imo bang ipagabaligya ang imuhang brethren, or shall they sold unto us? Then held they their peace. Why ni tingog bisang kinsa? Kay gipang rebuke ni Nehemiah during this time and found nothing to answer. Kay ngano man, it is biblical. Nasulat sa ilahang balaod nga bawal ka mudaog-daog kung mupahulam ka og kwarta, ayaw patubuhi. Karon ang gawas ning paasa kining wan puhunan, tindagana niya musilingan 7 na kabuk yang giutangan ako giunsa na nimo pagbayad. Anak ko magpangabughay sa kinabuhi, maningkamot sa pangindahay, mangandoy tanan buhaton para makabayad sa linding. 5-6 muutang kag 100, pilay tubo 120. Tama ba? Muutang kag 1,000, ang tubo 11 200 12. Mo na 5-6. Tunglo
Nahibalo na si Ginoo kung imo nang buhaton. Kay nana sa Bible, ayaw tubuhi. Ingon sa in verse 9, also I said, it is not good that ye do. It is not good that ye do. Ought ye not to walk in the fear of our God? Wa mo mahadlok? O dapat maglakaw mo, agig kaadlok sa atong Ginoo because of the reproach of the heathen, our enemies. So mao siguro ni nagkatawa ni atong mga kakontra kay within us na ay problema. O di man mo kuan, grabe man day mo ka mga tikasan inyo bang daog-daogon. I likewise and my brethren and my servants might exact of them money and corn. Ako rang di ko mo patubo. I pray you, let us leave off this usury. Buot pasabot, biyain ninyo yung pagpatubo ninyo. Ayaw ninyo daog-daoga mga pobre. Restore, I pray you, to them even this day their lands. Ibalik kanila their vineyards, their olive yards, and their houses, all the 100 part of the money and of the corn, the wine, and the oil that ye exact of them. Buot pasabot, ibalik na tanan ninyong gipangkuha kanila. Ayaw paginansahe. Kung unsa inyong gikuha sila, mao ibalik. Then said they, we will restore them and will require nothing of them. So we will do as thou sayest. Then I called the priest. Tanawa ha? Mitawag sa representante sa Diyos. Then I called, presente karon panahon, pastor. Then I called the priest. Ingon siya. Kaya nga naman, unsay katuyuan. Nga mimpatawag sa og priest. Tanawa inyo mga Bible. Then they called the priest and took an oath of them that they should do according to this promise. Not only nga mo promise kasi imong kaugalingon, manumpa nga ngadto sa pare o malumpa nga ngadto sa pastor in front of God. Nga amo nang tinud-on buhaton. Also I shook my lap, tanawa ni, and said, so God shake out every man from his house and from his labor that performeth not this promise, even thus be shaken out and emptied. And all the congregation said, Amen. And praise the Lord. Diri na nato makuha. Amen. Praise the Lord. And the people did according to His promise. Naresolba ang problema? Wala. As a governor, naresolba niya ang problema. Then, iyang gipakita sa iyang kaugalingon, atong pabadayon og basa, moreover, from the time that I was appointed to be their governor, in the land of Judah. From the 20th year even unto the 32nd second of Artaxerxes the king, that is 12 years, I and my brethren were not eaten the bread of the governor. Buot pasabot, under the Persian Empire, once you are a governor, bisan ito siguro sa uban nga empire, once you are a governor, you are a privilege. Nakinamdom mo sa panahon ni Daniel, di ba? Si Daniel, under King Nebuchadnezzar, Darius, kinsa pa itong mga hari, gitagaan sa King Smith, ba't unsa ang gihangyo? Kamunggay, pools, or gutanon, lagutmon. But kining governor sa Persia, si Nehemiah, during this time, under the governor sa Judah, grabe ang privilege sa pagkaon pa lang. Not only that, verse 15, but the former governors, kini, mga corrupt, iyan ang gipatamaan, mao na ni karon, presidente panahon to, mga korap nga gobernador, congressman, mga mayor, that had been before me were chargeable unto those people, or unto the people. Buot pasabot, grabe ang ilahang korupsyon nga gibuhat, ilang charge sa mga katawhan, and had taken of them bread and wine. Beside, di pa ginamao, 40 shekels of silver, awar guna. Yea, even their servants bear rule over the people. Buot pasabot, ang mga sulugoon, mas kuan pa, mga dagko ulo. O nagikuan na sa mga katawhan. But so did not I because of the fear of God. Si Nehemiah adunay kahadlok sa Dios. Kung unsay gibuhat sa mga former governors, wa na niya buhata. Kaya nga naman, once na kay kahadlok sa Dios, kung kini mga politiko na kahadlok sa Dios, mubuhatan ni mga daotang butang. Why corruption mga pinalanggang igsuon? Sa atong nasud dato kay ang Pilipinas, when it comes to natural resources, ability resources, naatatanan. Mga ngilngig ang mga Pilipino.
When it comes to land, grabe, ideas na tanan. But ruled by the governors, the politicians, mga congressmen, nga mga wicked, wa gyud mahitabo. Magpabilin nga pobre. So unsay gibuhat niya, yea also I continued in the work of this wall. Beside all that, despite all that, nagpadayon ko sa pagbuhat, nining trabaho, nining paril, neither bought we any land, wa ko mupalit og yuta. Ang ato mga kuan karon, mga kontraktor, pwede na tuwa, pertig pamalit og auto, pertig pamalit og balay. Ingon pa si Magalong, napakalupit. Jessica, alam mo, kasi yung ang pagnanakaw ngayon, hindi na kasi we're not dealing with millions. We are dealing with billions. And those thieves na nasa position ngayon, they are not buying like cash vaults. No. They are buying condominiums in BGC, mga first class na mga condominiums. They will take like 3 units. The 2 units is for them and for their family, and the 1 unit is for their money. Kasi, ang dimension kasi ng 1 billion is 5 by 5 by 4 feet. Paano mo ikakasya yan sa cash vault? Ganan katindi. And we are not just stealing 1 billion. Ang Diskaya family lang daan, 31 billion ilang nakuha. So mauni, ang inungdan, once nga natay corrupt nga politicians, once nga natay corrupt nga government. But look at this governor. Governor Nehemiah. Unsay ang gibuhat, moreover, there were at my table 150 of Jewish and rulers. Because under his watch, naa siya'y mga tao, mga cabinet members niya. Pila ni kabuk? 150. And not only that, beside those that came unto us from among the heathen that are about us, buot pasabot ang mga kasikbit nga nasod, mga heathen, muadtor gyapon niya para unsa man mangayo og pagkaon, iya gyapon pakanon. Ingon siya sa verse 18, now that which was prepared for me daily. Ang pagkaon niya daily unsa man was 1 ox. Kadako aning ox imong katayon. Pila na kagatos katawo imong mapakaon na? 6 choice sheep, buot pasabot tambok ng mga karniro, butanto kanding. And then unsa ba? Fowls were prepared for me. Mga manok, bantres, tanan ya. Turkey. Nami ay kaon ng mga Bible student ay gutom naman, hapit na. Sige lang, mga ona ta. And once in 10 days, sa isa ka sa napo ka adlaw, was prepared once in 10 days, store of all sorts of wine. Buot pasabot, kada 10 days, all sorts of wine, kalami ani, yet for all this required not I, the bread of the governor. Buot pasabot, wa na ko gi-require ni. Because the bondage was heavy upon the people. Di niya masikmura ba? Nga grabe ang kadasag sa panalangin unta nga para niya, pero di niya masikmura og kaon kay nakita niya that their people was in bondage, nagkalisod. It's just like this ba, si David, nagpakuha siya sa usa ka tubig dito aning usa ka well, ang mga tao nangamatay in town, hazarded their life. Pag abot sa tubig, wa niya giinom, iyang giyabo. Kay di niya maako nga daghag nakalas sa kinabuhi tungod lang atong tubig. So this is what like Nehemiah did. Mukaon ko og lami, unya ako mga membro way gikaon, gipangtikasan ani mga tawhana. Di ba? I was provided with all of this. Kaabudan siya. Mo na niingon siya, daghag mo ingon diri nga grabe yan ni ka self-glorification. No, this is not self-glorification. This is not self-boasting. Tanawang verse 19, ug mo ni gahatag og tuldok. Think upon me, my God. Wa siya mo ingon og think upon me, my people. Wa siya mo ingon think upon me, Anabaptist Church. Wa siya mo ingon think upon me, o ye people. But ingon siya, think upon me, my God, for good, according to all that I have done for these people. Kaya nga naman ang Diyos, dili liko once again,
nga mutanaw ug mobalos sa mga ayong butang, labi na sa mga butang nga atong gibuhat, mahinungod diya sa Dios. So diri na ko nakita as a governor that he was sincere and upright to God. Makita nimo subo pamalandungon ng mga politiko karon mo kuan sila mo pasigarbo nga kanang tawag ani kini ligon, ligdong, lantip. Makadungog ko na pirmi. Mga laway sa panaad nga igong mo bulit sa atong mga mata. Kada politiko ginainig ka eleksyon. But wa ko'y nakita karon nga presenting panahon, pipila lamang. Pipila ra ang mga tarong nga politiko. Manganlan ra nato. But these governors, Zerubbabel, builded the house for God. He restored the worship for God. Ezra is the reader of the Word of God. Girestore niya ang pagbasa sa pulong sa Diyos, which is the manual of Christianity. And Nehemiah, he rebuilded the walls for God. Nga ni-separate silang kaugalingon ngadto sa kalibutan for the use of God. They are steadfast and united for God. Ug mo na dapat nato. And we must be sincere and upright to God. Mga pinalanggang igsoon, naadri sa akong PowerPoint, akong gipakita balik si Zerubbabel, si Ezra, o si Nehemiah. Ako nakita ani mga tawhana sa presenteng panahon karon. Ang una, si Zerubbabel was the engineer. Buot pasabot, he builded the temple, the work that is great. Kaya naa niya ang plumb line. He was the engineer. And Ezra was the architect. Kay tanang direction sa kinabuhi nato, tanang plano sa kinabuhi, dapat atong inline sa Word of God. He was the master planner. God Himself gigamit si Ezra, and the master plan is this, the Word of God. Ug di ko mogamit og contractor. Si Nehemiah was the builder. Kay ang contractor, corruption na. Kini nga governor was the builder for the walls of God. Makita nimo ang praise nga asa mapatigayon ng worship sa temple. Makita nimo ang Word of God gibasa diha mismo sa temple. Ang pagprotekta sa temple sa mga katawhan gigamit si Nehemiah. So let us emulate these three persons, Zerubbabel, Ezra, and Nehemiah. Nagpasalamat sa Diyos nga gigamit ni mga tawhana para makabalik ang iyang katawhan. And God is sending this message to every Jewish people. Nganong gialaw sa Diyos nga nibalik or under captivity sila? Because this will be their message nga mo point to them to the right Messiah or to the true Messiah, which is the Lord Jesus Christ. And always remember, Zerubbabel was from the line of David. He was from the line of Jesus Christ. Diri ni gikan si Jesus Christ ani nga mga lineage. Ang priestly ministry si Ezra, asa naman ang linya ngadto na sa mga Levitical og sa kang Aaron. And then ang line, ang lineage aning pagka-worker ni Nehemiah, ang ato ang Ginoo perting kugihana. Di ba? Wailain hunong ministry niya from sugod sa iyang earthly ministry, why hunong? Ningon pa si John that even the book of this world cannot contain unsa iyang gibuhat. So, as an engineer, an architect, and builder, mao ni dapat natong emulate. These three men, Zerubbabel, the reader, the rebuilder, the restorer of the worship for God, and the reader of the Word of God, and the rebuilder of the Word of God. Pasensya na kung ni-overtime ko sa kumensahe, but all in all, nabusog ko sa pulong sa Dios. Spiritual food, o karon magkaon ta sa physical nga food. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for this time that we're in. Nakadungog kami sa mga pulong. We thank you, Lord God, for being with us. Your word says, where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Lord, ikaw magagiya, Ginosos, sa imong mga kanakan karon, nagabuhat sa ilang mga gimbuluhaton, among mga missionaries, Lord God, among pastor, Ginoo, nga nakaroon sa Arakan, and later on sa Buhangin, ikaw, Lord God, magauban.
And nagapasalamat kami sa kadaugan nga imong gipa-ambit kanamo, Lord God. Salamat sa imong pulong. To God be the glory in Jesus' name. Amen.